Magandang araw po sa inyong lahat ha. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko po, maski ako po ay malayo sa inyo na talagang sinasalanta na naman tayo ng isang bagyo. At bagamat ang Pilipinas naman po ay sanay sa mga bagyo, ay talaga namang po nakikita natin na parang hindi tayo natututo sa ating mga nakalipas na karaan at palagi pa rin tayong napakalaki ng kakulangan pagdating sa ating mga hakbang na ginagawa para maibsan ang epekto ng delubyo gaya ng isang malakas na bagyo. At nakakalungkot nga lang po na bagamat dapat sana ay meron na tayong standard operating procedure pagdating ng bagyo, itong administrasyon nito pag dumating ang bagyo parang hindi alam ang gagawin. Ang gusto nila, gumawa ng kanilang mga hakbang kapag nandiyan ang bagyo. O anong pruweba nito? Hindi ba yung Secretary of National Defense na dapat nasa Pilipinas bilang chairman ng national, ano ba yun, NDRMC, Disaster Relief Something Response, no? Nandoon sa Amerika ngayon, no? At hindi mo naman alam kung anong ginagawa kasi buong araw kahapon, unang araw nila sa Amerika, hindi naman sila hinarap ni President Trump, no? So hindi ko maintindihan kung anong pinagkakaabalahan nila. Pangalawa ay yung ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, nagpaplano pa na kinakailangan gamitin daw mga EDCA sites para sa humanitarian effort. Di ba ganyan na nga sinabi nila ng mga nakalipas na gagamitin nila yung EDCA sites para sa humanitarian assistance pagdating ng mga bagyo? Paulit-ulit nila sinasabi yan. Ang katunayan naman, hindi pinagagamit. Bakit? Dahil kung babasahin yung EDCA, bawal tayong pumasok doon sa mga EDCA sites. Mantakin ninyo, mga base militar ng Pilipinas, hindi naman sila nagbabayad ng upa, and yet hindi tayo po pwedeng pumasok. Kaya nga isa sa pula ko dyan sa EDCA na yan, nung minsan na tinangka namin ipawalang bisa sa hukuman, ay meron tayong polisiya laban sa nuclear weapons at hindi natin malalaman kung meron ang nuclear weapons sa mga Amerikano dyan sa mga EDCA sites na yan dahil bawal naman tayong pumasok sa mga lugar na ginagamit ng mga Amerikano. No? So, paulit-ulit ng bagyo, paulit-ulit na sinasabi ng EDCA site ay magagamit natin for humanitarian assistance, pero ang katunayan, hindi naman natin nagagamit. Aber, saan nyo nga ginamit yung mga EDCA sites na yan? Wala nga ni isang amphibious vehicle na pinahihiram sa atin ng mga Amerikano. No? Wala naman mga Amerikanong mga kasundaluhan na rumerespak sa mga kababayan natin na nasa bubong na kanilang mga bahay dahil nga sa napakataas na baha. No? Wala namang engineering brigade ng US Armed Forces ang ginagamit para madredge ang ating mga rivers na alam natin nag-overflow. Pangunahin na dyan ang Marikina River, no? At saka yung Cagayan River, no? So wala naman tayong mga kasangkapan na pinahihiram ng mga Amerikano para gawin yan sa panahon na tag-init o panahon na walang bagyo para na nga maibsan ang epekto ng matinding pagbabaha. So sa akin, itigil na natin yung pagdidikit sa issue ng EDCA sa malapit na relasyon natin sa Pilipinas dun sa ating disaster response. Dahil ang katotohanan po, wala namang tulong na ibibigay sa atin ng Amerika pagdating ng dilubyo gaya ng mga bagyong malalakas na dumarating sa ating bayan. At nakakabuwisit lang na itong administrasyon nito, wala talagang foresight kung anong gagawin. Alam naman nila na talagang dinadaanan tayo ng bagyo. Pinakamarami tayong bagyong dinadana sa buong mundo. Talagang halos 20, hindi bababa sa 20 ang bagyong dumadaan sa atin. And yet, bakit wala pang standard operating procedure na dapat sinusunod na nang hindi tayo nakatunganga pagdating ng bagyo? Alam niyo, sa totoo lang, dahil siguro wala nga ang presidente sa Pilipinas nang nagbagyong ito, walang presensya ang gobyerno. Ang tanging gumagalaw lang yung Office of Vice President na 733 million lang ang budget, siya ngayon ang nagbibigay ng libreng sakay at libreng mainit na pagkain sa mga biktima ng bagyo. Kung sino pa yung tinanggalan ng budget, yun lang ang merong presensya sa panahon ng delubyo. So ano ba naman yan? Napaka-inutil talaga ng gobyerno ng Pilipinas at talagang dahilan talaga para mga Pilipino talaga magsalita na kayo. Sa tingin ko, hindi tayo makakaantay hanggang 2028 bago magkaroon ng bagong Pangulo. Tayo po'y magsisanti na ng presidente na walang silbi. At itong ating karanasan sa bagyong ito, gaya ng mga karanasan natin sa nakalipas na bagyo, ito ay isang patunay ng matinding korupsyon sa administrasyon ni Marcos na pinagmamalaki niya nung huling SONA na meron daw siyang 5,500 flood control projects na wala naman pong benepisyong naibigay sa bayan. Palpak, palpak, palpak. Simple as that.
So mag-aantay pa ba kayo hanggang 2028 para sisantihin ang ganyang presidente? Ay bilang taong bayan, kayo po may kapangyarihan talaga na siyang magsisante sa nakaupong palpak na presidente. Karapatan niyo po yan sa isang demokrasya. So dapat panindigan yung karapatan na yan. O wag na tayo mag-antay na patuloy na paulit-ulit na nagkakaroon ng delubyo, nagkakaroon ng bagyo at walang ginagawa ang gobyerno. Samantalang limpak-limpak na salapi ang ginugugol natin para sa mga flood control projects na ang katunayan, pinagkakapirahan lang ng mga politiko from the president down. So kailan pa ba tayo magtsatsaga sa gobyernong walang silbi at inutil? Gumalaw na kayo mga Pilipino. Kung minsan, 2 beses tayo nagsisante ng presidente, gawin na natin. Pangatlong beses, sisantihin natin ng presidente, karapatan ninyo yan. At ang Korte Suprema nagsabi, kapag ang taong bayan na nagsisante sa presidente, 2 beses na nangyari, yan po ay sang-ayon sa saligang batas dahil ang kapangyarihan sa isang demokrasya nakasalalay talaga sa mamamayang Pilipino. Diba po? Nako, maawa naman kayo sa inyong mga sarili. Taon-taon na lang, 20 bagyo. Dito sa administrasyon ni Marcos Jr., pangatlong taon na. Wala talaga. Ang kanilang disaster response, kamot sa ulo at magtanong, what do we do now? Diba? Malinaw naman yan nung isang televised na nasa NDRM-MMC si Marcos Jr. sa kadahilanan na sinasalanta tayo ng isang malakas na bagyo. What do we do now? Hindi po pwede na ang presidente mo ay magkakamot ng ulo at magsasabing what do we do now? At meanwhile, nagkakaroon ng bisyo. Na yung bisyo nagre-resulta na ang kanyang utak ay nandoon sa alapaap at hindi nandito sa mundong ibabaw kung saan nandito mga problema ng mga Pilipino na sinasalanta ng bagyo. At ayan naman, nakita ninyo, bagamat limitado ang budget, ang presensya ng gobyerno limitado sa ginagawa ng Office of the Vice President dahil sila yung merong foresight na paghandaan ng mga darating ng bagyo. Nandiyan ang mga pre-pack relief goods, nandiyan ang libreng sakay. Kayong gobyerno dyan, bakit hindi kayo makapagbigay ng libreng sakay para sa lahat? Bakit yung kakaunting budget lang ng OVP ang gagastos sa inyo para sa libreng sakay? Alam nyo naman, delubyo ito. At saka yung pagkakansela lang ng klase, ano ba nangyari dyan? Dapat ibalik na yan yung sa mga nakaraan na panahon na ang national government na magde-decide kasi yung national government nasa ilalim nila ang pag-asa at alam nila kung ano ang epekto ng panahon sa seguridad at well-being ng ating mga estudyanteng mga kabataan. Sus Mariose, magkakansela kayo ng pasok. Sa kalagitnaan na ng pasok, nakapasok na mga estudyante. Paano sila makakauwi? Lalangoy na naman sila sa kanilang mga tahanan dahil ang flood control projects, the 5,500, kinurakit mga politiko at nagiging giant swimming pool ang buong Metro Manila at buong Luzon. Di ba yan ang katotohanan? Sos Mariosep, mga Pilipino alam ko pasensyoso kayo pero hindi na nasa lugar ang inyong pagiging pasensyoso. Kinakailangan magalit na kayo. Sisantihin nyo na yung presidenteng palpak. Hanggang 2028 pa ba kayo magtsatsaga? Mahiya naman kayo sa inyong mga sarili. Pinagtatawa na tayo ng buong mundo. Tayo lang ang palaging binabaha na palaging pareho pa rin ang problemang hinaharap. At ang dahilan kung bakit pareho ang problema natin, palpak ang gobyerno. At least nakalipas na 3 taon. Siguro naman hindi nyo mapupula kay Presidente Duterte yan noong panahon niya. Kasi kami talaga, nando kami sa NDRM-MC. At hindi kami gumagawa ng plano kung ano ang magiging response ng gobyerno sa bagyo. Pinare-report ni Pangulo Duterte kung nasunod ba yung plano. Yun ang dahilan kaya kami nagre-report dyan live sa NDRM-MC para makita ng taong bayan na yung mga plano na narariyan na bago pa sumalanta ang bagyo ay sinusunod ng mga lokal na opisyales at ng mga ahensya ng gobyerno. At siyempre, ang pag-uusapan nilang dyan, ano yung mga major projects na dapat gawin dahil alam natin na talagang napakatindi ng danyos na dinudulot ng mga malalakas na bagyo. Kaya dyan papasok yung kapangyarihan ng presidente na mag-realign ng pondo ng bayan from savings para dito sa mga major ticket projects na kinakailangan gawin kapag sinalanta ng bagyo isang lugar. Yan po talaga dapat ang galaw ng isang matinong presidente. Pero kung ang presidente mo nga talaga ay may bisyo, nag-a-addict, nagiging addict at talagang palaging high,
talagang walang mangyayari sa bayan. Anyway, ang Pangulo naman, Marcos Jr., si Gibo Teodoro at saka itong Browner ang nagsabi na kinakailangan magamit ang mga EDCA bases na ginagamit ng mga Amerika para sa humanitarian assistance tuwing bagyo. Gaya na aking sinabi, hindi po nangyayari yan. Palagi yan drawing, palagi yan salita. Pero dahilan din yan para maging sunod-sunuran si Marcos Jr. sa mga kagustuhan ng mga Amerikano. At kahapon, ang sinabi ko, yung patawag na papunta sa Amerika, hindi po yan imbitasyon. Yan ay summon. Sa ayot gusto mo, pumunta ka rito dahil kung hindi, baka ipalitis namin ang misis mo dahil siya gumagamit ng pinagbabawal na droga sa LA. At dahil ayaw mo mangyari yan, ayaw mo malantad na adik ang misis mo dahil lalabas na adik ka rin, sumunod ka sa gusto namin. Anong gusto nila? Magkaroon ng factory ng armas sa Subic. Alam niyo ba kung mangyari yan? Napakasama nga nangyari na yung Typhoon missiles na naging dahilan kung bakit kamuntik na talagang mag-emit siya ng Third World War dahil doon sa Cuban crisis, yung intermediate missiles, nakadeploy na ngayon sa Pilipinas. Nagkaroon po ng tratado ang Amerika at saka ang Russia na hindi na sila gagamit ng intermediate range missiles kasi nga, ito yung mga missiles na po pwedeng makarating sa kanilang mga homeland, mga mainlands. At ito yung dahilan, nakamuntik na tayo mag-Third World War. Kaya lang, lumabas sa kasunduan yan ng mga Amerikano, kaya tuloy, gumagamit na ng intermediate range missiles at nagbigay babala ang Russia at ang China na banta talaga sa seguridad ng buong mundo ang paggamit muli ng mga Amerikano sa intermediate range missiles, yung Typhoon missiles. At anong ginawa ni Marcos Jr.? Dahil alam niyang kinakailangan niyang suporta ng Amerikano maski siya ay super palpak, hayun, pinalagay ang intermediate range missiles sa bansa, yung Typhoon missiles, dahilan ngayon kung bakit nakatutok sa atin ang mga missiles ng Russia at ng China. Kung magkakaputukan, dahil ang paggamit ng intermediate range missiles, maglalanding po yan sa mainland Russia at mainland China. Ngayon, magpapagawa pa sila, magbubukas pa sila ng isang faktorya ng mga armas dito sa Subic. Alam nyo, hindi ko alam kung anong pamamaraan na gagawin nila yan. Dahil yung pagmamanufacture ng armas, hindi naman papayag ang Amerikano na hindi nila isusupervise. Kapag ikaw ay nagkaroon ng factory ng mga armas, kinakailangan magkaroon ka ng base militar. Papasok na naman yan yung usapin na nasa ng tratado na sang-ayon sa ating saligang batas, lahat ng presyensya ng mga base militar sa Pilipinas ay dapat sang-ayon sa tratado na kinikilala ng parehong panig ng bansa sa tratado bilang isang tratado. Dumaan ito sa kanilang mga kongreso upang magkaroon ng epekto na ordinaryong batas. At ang tanong nga, sagot nga ni Inday Sara kahapon, dapat ang mga hakbang na ginagawa natin pagdating sa panlabas na relasyon at yung desisyon kung tayo magkakaroon ng isang faktorya ng mga armas dito sa Pilipinas ay anong pang nasyonal na interes ng Pilipinas. Bakit? Yung mga gagawin ba mga armas dyan, magagamit ang Pilipinas? Hindi. Amerikano rin ang gagamit. Hindi nga tayo makakapasok sa mga factories na yan. Sabihin na natin merong ilang mai-employo dyan, ano naman ang kapalit niyan? Subic ang gusto nila. Alam nyo ba ang Subic ngayon? Puro factories yan na intended for export kasi export processing zone yan. Mantakin ninyo, ilalagay nyo sa peligro yung, kumbaga, #1 export processing zone ng Pilipinas na Subic. Kasi sa totoo lang po, yan po ngayon ang #1 export processing zone natin. At karamihan ng mga locators dyan ay mga taga-Taiwan. At nandyan din yung napaka-importanting semiconductor industry ng Taiwan na pinangangalagaan ng Amerika kasi yung mga microchips na ina-assemble ng Taiwan, kasama na yung mga factory dito sa Subic, yan ang ginagamit nila sa kanilang mga missiles para gumawa ng armas. Kaya nga gusto nila, dyan na rin sa Pilipinas ang factory ng armas kasi dyan din naman nanggagaling yung mga microchips na ginagawa ng mga Taiwanese companies na kinakailangan nila para sa kanilang mga missiles. And yet, ang tanong, ano naman ang pakialam ng Pilipinas dyan? Anong benepisyong makukuha natin? Bukod dun sa kaunting trabaho na po pwede magkaroon ng ating mga kababayan. Ang mangyayari dyan, nakatutok na ang missiles ng China at ng Russia sa atin dahil nga doon sa EDCA sites, tututukan na naman nila pati ang Subic. Kung dati-rate, ang mapapasabog lamang ay mga base militar na malayo sa Subic, ngayon, pati Subic matatarget. At napakadaming trabaho at buhay ng mga kapwa Pilipino ang pwedeng mawala kapag tinarget ang Subic. Dahil yan na nga ang pinakamalaki nating export processing zone at sandamukal ng mga Pilipino ngayon na nagtatrabaho dyan sa mga iba't ibang negosyo na
dahilan kung bakit pinagmamalaki natin ngayon ang Subic. Huwag natin kalimutan ha, nang pumutok ang bulkan, ura-urada, lumayas ang mga Amerikano, iniwan tayo. At mabuti na lang, tayo'y mabilis sa bumangon, matapos tayo matumba sa putik, literally, matumba sa lahar, at ginawa nating powerhouse export processing zone ang Subic. Ngayon, pati yan, isusugal natin. Anong kapalit? Para wag maiskandalo si Liza Marcos sa Amerika dahil doon sa pagkamatay ni Tantoco, yan bang kapalit? Wala na akong nakikita ibang kapalit. Para sa suporta sa isang administrasyon na bangag, na palagi na lang high at hindi alam kung paano magbigay solusyon sa problema ng kagutuman, sa problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, at sa kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Ano manghihita natin para kalabanin natin ang bansang China na pinagkukunan ng pinakamalaking kapital at pinakamalaking numero ng turista ng ating mga karatig bansa? Ang Thailand, 35 million tourists. 6 million galing sa mainland China. Ang Pilipinas, wala pang 5 million. Ang total na numero ng turista. And yet, mas maganda ang Pilipinas. Bakit sila nagpupunta sa Thailand instead sa Pilipinas? Kasi sinasabi nila, hindi ligtas ang buhay ng mga Chino rito dahil ang mga Chino tinatratong kalaban ng Marcos administration. Totoo naman yan. Dahilan kung bakit nagkaroon ng travel advisory ngayon ng bansang China. So yung konting Chinong nagpupunta sa Pilipinas, hindi na rin pupunta dahil alam nilang katotohanan. Tinatrato silang mga espiya ng Pilipinas. Dahil sabi ni Gibo Teodoro, lahat ng Chino, espiya yan ng China. Mantakin nyo yan. Bakit tatapak sa Pilipinas ang turistang China na ngayon ay pinakamayaman sa buong daigdig? Tinatrato sila na espiya ng bansang China at kaaway. Personal na seguridad ang pinangangalagaan nila. Bakit sila pupunta sa Pilipinas? At kung ang mga turista hindi pupunta sa Pilipinas, bakit mamumuhunan dito ang mga Chino? Lalong wala silang dahilan. Kasi nga, tinatrato silang kaaway ng administrasyon ni Marcos Jr. Anong resulta? Naunahan na tayo ng Vietnam pagdating sa ekonomiya. At pagdating sa turismo, naunahan na tayo ng Cambodia. Hindi na ba tayo nahihiya? Ang tanga-tanga na ba natin at hindi natin nakikita ang importansya ng bagong yaman na China na pinakamalaking populasyon at ngayon ay pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong daigdig? Asa na tayo ng asa sa mga Amerika. Totoo, ang Amerika ang ating #1 export market. Pero po pwede tayong kumuha ng kapalit na merkado gaya ng China. Pero pagdating naman sa mga inaangkat na produkto, nako, ang pinaka-importante nating pinag-aangkatan, ang bansang China, otherwise wala tayong mga mabibili sa mga grocery at tindahan sa Pilipinas kung wala ang made in China. Yan ang katotohanan. Pero lahat tayo nakatingala kay Uncle Sam na hanggang ngayon, hindi natin inaalala yung kasaysayan. Ang kasaysayan, kaya tayo sinakop at binili ng Amerika kasi kinakailangan nila ng una, access sa China by way of real estate. At sinabi talaga ni Trump nung siya umaten ng ASEAN, the best real estate investment America made was the Philippines. Kasi nga, stone's throw away from China. Pero ang gusto nila ngayon ay yung ating merkado rin. At anong ginawa ng Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang trade secretary? Binuksan ang ating merkado para sa soya beans, para sa manok, at para sa dairy products galing sa Amerika. Kasi yan talaga ang mga ine-export ng Amerika. Ano mangyayari ngayon sa ating mga magsasaka? Yung mga poultry owners natin, yung mga magbabaka natin. Ano mangyayari dyan? Hindi na bali yung soybeans kasi hindi naman natin talaga tinatanim yan, no? At saka yung trigo, hindi naman natin talaga tinatanong yan. Siguro, sige, okay lang yan dahil kinakailangan natin ng tinapay at kinakailangan natin ng taho. Ang soya beans naman, taho po yan eh. Pero paano naman yung ating mga nag-aalaga ng manok? Ibinaba natin to 3% ang taripa ng leg chicken quarters. Paano na yung mga poultry owners natin? Hindi na makakalaban. Napakamahal ng farm price ng mga manok sa Pilipinas. Mawawalan ng trabaho ang mga nag-aalaga ng manok. At naku, pagdating po sa ating agrikultura, hindi ko alam kung ilang porsyento ang ating manukan, malaki po yan. Maraming mawawalan ng trabaho. And yet, sunod-sunuran na naman tayo sa Amerika. Isa pa, abay binuksak natin ang pangangalap ng tanging yaman sa West Philippine Sea. Pero ayaw natin mga Chinong mangalap.
Bakit? Dahil sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ng Akbayan na hindi po pwede ang mga dayuhan mangalap ng tanging yaman, kaya yung Joint Seismic Exploration Agreement na pinasok ni GMA sa bansang China ay dineklarang labag sa saligang batas. Pero bakit ngayon binubuksan natin ang pangangalap ng langis sa West Philippine Sea sa mga Amerikanong kumpanya? Kapag sinabi ng Supreme Court na bawal ang Amerikano mangalap ng tanging yaman sa West Philippine Sea, hindi lang yan, bawal ang Chino. Bawal din ang Amerika. Hindi po pwedeng gumawa ng hakbang ang Amerika na palibasa kinakailangan niyang suporta ng Amerika para manatili sa pwesto dahil wala siyang silbi, papayagan natin kapalit na mangalap ang mga Amerikano ng langis sa ating tanging yaman sa West Philippine Sea. Nakita niyo ba yon? Kabalbalan yan. Sinabi ng Supreme Court, bawal. Kaya nga hindi natuloy yung Joint Seismic Exploration Agreement sa panig ng Pilipinas at ng China. Ngayon, ibibigay nyo sa mga Amerikano. Sa tingin nyo, magbabago ang desisyon ng Korte Suprema dahil iba na ang mga ngalap, hindi na China, kung hindi Amerikano? Di ba kung susunod ka dyan sa desisyon na yan, kasi nga tanging Pilipino lamang ang may karapatan mangalap ng tanging yaman sa ating bayan. Ang sinasabi ko nga, mali ang desisyon na yan. Kasi ang EEZ naman ng West Philippine Sea, hindi po yan teritoryo. Yan ay exclusive economic rights lamang. And yet, ayaw nating ibigay sa mga Chino, pero ibibigay sa mga Amerikano. Siguro gagamitin nila yung argumento ko, walang nalalabag sa saligang batas kasi EEZ lang to, so pwedeng Amerikano. Pero bakit nga? Nasa naman ang Equal Protection Clause. Bakit pwedeng Amerikano, hindi pwedeng Chino? Ano ba sa tingin nyo? Tingin nyo ba, mamumuhunan dito ang mga Amerikano? Hindi po. Bakit? Unang-una, naghuhukay para sa langis ngayon ang mga Amerikano sa ilalim ni Trump. Sa Amerika mismo, tinanggal na ni Trump ang lahat ng pagbabawal dahil nga sa objection sa mga environmental groups. No? Talagang dig sila for oil dahil importante ang kanilang oil security. Pangalawa, sa tingin nyo, sa layo ng Pilipinas, they will bother. Alam naman nilang napakadami nilang gas reserves. Siguro, ang tanging mabuti na lang na nangyari dito sa pagsisipsip nila sa Amerikano, nagsabi sila na bibili sila ng mas maraming LNG, liquefied natural gas. At ako naman talaga, matagal ko na sinasabi na kinakailangan magtayo na tayo ng mga LNG dahil mura ang LNG at yan talaga ay mas malinis kesa sa oil. Pero ang katotohanan niyan, hindi naman tayo makabili ng Russian LNG at pinakamalaki export ng Russia kasi nga may sanctions ang Amerika. So nangyari, pinipili tayo ngayon ng Amerika, sa amin kayo bumili ng LNG. Maski ang magiging resulta dyan, siguro, mas mahal pa rin ang LNG galing sa Amerika. Kasi yung transportation cost, tayo ang Vladivostok, nasa north lang natin yan. Meron namang pipeline yan na po pwede isakay ang LNG from Vladivostok to Luzon. Ang bilis-bilis lang yan. 2 araw lang yan. Samantalang sa Amerika, 2 linggo siguro yan kapag dadali niya ng tankers. Diba? So pinipili tayong bumili ng American products gaya ng agricultural products at LNG dahil gusto nila ng merkado. At the same time, nais nilang gamitin ang ating teritoryo kung magkakaroon ng putukan with China over Taiwan. Ano ibig sabihin? Kolonyalismo na naman. Bumalik tayo sa kasaysayan. Binili tayo ng Amerika dahil kinakailangan nila ng access to China at kinakailangan nila ng mas malaking merkado para sa kanilang mga produkto. At 110 million Filipino, 1/3 tayo ng populasyon ng buong Amerika, napakalaking merkado natin. Yan ang interest ngayon ng Amerika. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pagiging colony ng Amerika na nagpapagamit sa teritoryo para sa pang-national interest ng Amerikano at nagbibigay ng merkado para sa produkto ng mga magsasakang Amerikano. Diba? And yet, lahat ito nangyayari dahil kinakailangan ni Marcos Jr. ng suporta dahil alam ng tao, bangag siya at hindi na dapat maging presidente. At alam naman natin, talagang patuloy na maghihimasok ang Amerikano sa ating mga gobyerno rito dahil tayo ay kaisa-isang colony ng Amerika. At hindi papayag ang Amerika na mawala tayo sa kanyang sphere of influence. Kaya Pilipino, gumising na kayo! Ang inyong antas ng kabuhayan nakasalalay sa inyong mga sarili, hindi sa mga dayuhan.
Ang mga dayuhan, susuporta yan sa mga walang silbing mga presidente dahil yung presidenteng yon itataguyod ang kanilang pangnasyonal na interes, access to our territory para girahin ang mga wala naman tayong problemang mga bansa gaya ng China at merkado natin at nangyayari na nga ngayon. Bagamat dinideny ng DTI. Pero ano ngayon ang pinag-uusapan nila sa Amerika? Sige, bebenta namin ang aming bansa, ang aming soberenya, ang aming tanging yaman, kapalit ng inyong suporta para wag sipain sa pwesto ang Marcos Jr. gaya ng nangyari sa kanyang ama na sinuka ng taong bayan. Yan ang katotohanan. At pinagsasamantalahan ngayon ng mga Amerika yung pagkakadawit ni Liza Marcos doon sa pagkamatay ni Tantoco para sabihin, pag hindi ka sumunod, tsugi ka sa pwesto. Ako ang pinagdadasal ka na lang. Sana umiral naman ang pagkakaibigan ni Trump at ni Tatay Digong. At maski ang Amerikano ay talagang magdidikta sa Pilipinas, sana isama na niya sa dikta na gawin ang lahat para mapauwi si Tatay Digong. Dahil talaga namang ang nag-surrender kay Tatay Digong ay si Marcos. Siyang gumawa ng paraan para ibalik si Tatay Digong. At sana nga, dahil ito namang patawag kay Marcos Jr. ay hindi imbitasyon, kung hindi summons. Ayon sa gusto mo, pumunta ka rito, halika rito, bilang aking alipin, pumunta ka rito. Isama na sana sa dikta ng amo sa kanyang alipin, si Tatay Digong. At ako naman, alam mo ko, hindi ako ideolog, hindi ako komunista. Ako'y nagmamahal na Pilipino. At kung ang kapalit ng lahat yan ay pagbabalik ni Tatay Digong, kahit papano, siguro tatanggapin ko ang realidad. Pero hindi naman po pwedeng wala tayo kahit anong benepisyo. Oh, gumawa ng paraan ngayon yung Marcos Jr. na yan, bawiin niya yung sinurrender niya sa ICC. Although sa tingin ko, wala nang pamamaraan. Pero at least, sana, dahil magdidikta naman ng mga Amerikano, isama na sa dikta ni Trump, hey, huy, Marcos Jr., kung gusto mong suportahan kita, itigil mo yang pag-cooperate, pagtutulungan sa ICC. Dahil galit ako sa ICC. Siguro, mas magiging katanggap-tanggap pa ang mga dikta ng Amerika sa akin kung at least magsasalita ng ganyan si Trump. Sana nga po. Pero abangan natin ang susunod na kabanata kasi hanggang ngayon, minomonitor ko, hindi pa nagkikita si Trump at si Marcos Jr. Wala sa official schedule. At ang sabi ko nga, hindi naman ito imbitasyon, ito ay summons. So sa tingin ko naman, haharapin siya ni Trump at ibibigay ang dikta sa kanya. In the same way, nadiriktahan niya si Zelensky ng Ukraine, na pumalag naman si Zelensky. Ako si Zelensky, nababalita, user din niya ng cocaine. Pero kahit papano, hinangaan ko siya nung talaga siya ay nagsabing, hindi palibasa ikaw ang pinakamalakas na bansa, susundin kita kaagad, no? Bagamat si Zelensky, abay ibibigay niya yung kanyang mga rare earth metals. Gaya ng, doon sa dokumento na linabas ni Ana Malindoy, isang respetadong akademiko, pati ang ating nickel, cobalt, bibigay natin at iron sa Amerika. Iyan ay mga rare earth metals din. Ang nickel ngayon, napaka-importante pagdating sa baterya para sa electronic vehicles. At alam natin na isa tayo sa pinakamalaking bansa na nag-export niyan at kabahagi sa binibigay natin sa Amerika ngayon, unlimited supply of our nickel. Sino maapektuhan? China at Japan kasi sila yung pinakamalaking inaangkat sa atin na pinagkapirahan ni Gibutidoro dahil yung kanyang kumpanya, ang Sagittarius, ay isa sa pinakamalaking nag-export ng nickel sa bansang China. Kaya nga yung mga amboy gaya ni Gibutidoro, ay dako, hindi lang sila dayuhan dahil taga Malta pala siya, sasabihin na ang kalaban ay China, pero nagpayaman naman sa kanya, China rin. Di ba? Walang utang na loob. Kung sino nagpayaman sa kanya, tinrato pa niya ngayong kalaban. Ano ba yan? Hello? Anyway, tumataas na po ang BP ko. Titigil na ako. At mas mahaba na itong ating live ngayon compared sa karaniwan nating live. Pero ang leksyon, Pilipinas, gumising na kayo. Kung ang inyong presidente hindi man lang maibsan ang pagdurusa ng taong bayan sa epekto ng bagyo na paulit-ulit naman dumadaan sa ating bayan, inutil yan. Sibakin sa pwesto. Karapatan ninyo yan.
At lalong-lalo na kung yung inutil na presidente sa panahon ng bagyo ay siya pang magbebenta ng soberenya, teritoryo at tanging yaman ng bayan sa mga dayuhan, mas malaking dahilan yan para tsugiin ang ganyang leader. Again, kapangyarihan nyo yan bilang soberenyang mamamayang Pilipino. Huwag ninyong pabayaang nakawin sa inyo ang inyong karapatan na maging soberenya sa bansang Pilipinas. Okay po? Maraming salamat po sa inyong pagtuloy na pagtangkilik at pasensya na. Emotional tayo dahil alam kong napakahirap ng buhay tuwing tag-ulan. At dapat naman, kahit papano, may maramdaman tayong tulong galing sa gobyerno na ngayon po, wala talaga tayong nararamdaman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa muli nating pagsasama at pagkikita. Ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!